Welcome to Donmar TV News Channel. Handa naman si dating COMELEC Chairman Christian Monsod, isa po sa mga nagbalangkas ng konstitusyon na questionin ang legalidad ng posibleng pagtakbo ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang Vice Presidente sa eleksyon 2022. Samantala, naniniwala naman si retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na ang Korte Suprema lamang ang makasasagot kung legal na kumandidatong Vice Presidente ang Pangulo. Sali kumano sa Article 7 Section 4 ng Konstitusyon, hindi eligible o hindi pwedeng o hindi pwede ang presidente sa anumang re-election o muling pagkakahalal. Pero para naman kay dating Supreme Court Associate Justice Vicente Mendoza, pwedeng tumakbo si Duterte bilang Vice President. Hindi rin anya dahilan para madiskwalipika si Duterte sa posibilidad na maging Pangulo ulit kung mamatay, mag-resign o incapacitated ang nanalong Pangulo. Ayon naman kay Justice Secretary Menardo Guevara na re-election lamang sa parehong posisyon bilang Pangulo ang ipinagbabawal ng konstitusyon. Samantala, sinabi naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque na walang nakalagay na tiyak na pagbabawal kaya maaaring tumakbo bilang Vice Presidente ang Pangulo. At kung iakyat man umano ni Monsod ang kaso sa Korte Suprema ay matatalo lamang ito. Dagdag pa naman na kanyang, pwede namang gawin sa Korte Suprema ang pagkwestiyon sa legalidad ng usapin pero dapat tiyakin ng mga grupong gagawa nito na mayroon silang legal na paninindigan. Premature pa rin umano ito lalo't hindi pa naman buo ang desisyon ng Pangulo at hindi pa siya nakakapaghain ng Certificate of Candidacy. Bilang pag-aanda sa nalalapit na laban ni Senator Manny Pacquiao kay Errol Spence Jr. ay nakipag-sparring ito sa ilang left-handed o mga kaliweteng boxer sa Wildcard Gym. Parehong namangha ang sparring partners nitong sina Alexis Rocha at Maurice Lee na ipinakita sa galing ng 42 o 42-year-old na si Pacman. Tiwala naman si Lee na kayang manalo ni Pacquiao laban kay Spence habang naniniwala naman si Rocha na hindi magiging madali ito para sa boksingero na harapin si Spence sa boxing ring. Gaganapin ang laban ni Pacquiao at Spence sa August 21 sa T-Mobile Arena sa Las Vegas, Nevada para sa paglaban sa welterweight division. So muli ay pinapakita po namin sa inyo ang kagandahan ng Skyway. Ayan. Bagay ikinukwento nga ni na Secretary Mark Villar at Secretary Arto Gade na katakot-takot mang masakit man sa tenga magmura si Pangulong Duterte. Mabubusit ka kamumura ni Pangulong Duterte. Minsan wala na sa issue pinagsasabi sa mga press con, mga talk to the people. Pero sabi nga nila, ito lang dito lang sa panahon na to, nagkaroon ng, ang tawag nila, golden era of infrastructure. Grabe ang mga naipagawa sa panahon na to. So dami. Ang problema kasi lagi yung right of way, John. Nung pumasok ang Duterte administration, parang 6% lang ng right of way ang nasolve dito nasosolve dito ngayon papasok nila, kita mo natayo na, natapos tong Skyway 3. Saka si Secretary Mark Villar, ang ginawa niya, bumuo ng sariling division sa DPWH, ang pangalan Right of Way Division. So walang gagawin yung mga abogado doon kundi ayusin lang yung problema sa right of way. Yung maayos din si Secretary Villar, model na nga ngayon ng ano yung model na ng pabango no? Pabango ba yan? Kaya pala nung nakita ko may kabango, ba't kaya kabango nito si Secretary Mike Villar? Nung pala, umiinom siya ng black water. Pabango ba yan? Mainam din yung black water. No? Ganda ng Skyway, Nakikita niyo yung skyline, Para kang, pag nakita mo yung mga kable ng kuryente, isipin mo, nasa Golden Gate ka. Yung kable lang, pag tinignan mo yung Golden Gate Bridge sa San Francisco. Pero pag sumilip kang ganun, para kang nasa Myanmar, yung ganun lang, parehas na parehas. San Francisco, tapos Myanmar, Alam naman tayo, walang kinikilingan,
Bukas na yung mga toll gate sa Nagtaan, sa Buendia. Kaya, uy, lampas sa 60 yun dyan ha. Kasi 80 ka na eh. Tapos nag-overtake siya. Bullshit ka. Ang tulig mo ha. Hindi naman sa kanya nag-umpisa yan. Kay President Noy, sabi na. Wala naman nagsabing, uh, ayan na naman kayo. Gusto niya na naman mag-away yung mga presidente. Ang kukulit nitong kwan eh, ng ibang mga kababayan natin. Alam nyo, yung ituloy lang yung project na sinimula nung nakaraan, eh dapat isang magandang bagay na yun eh. Katulad nito, itong project na to, yung sa, nakita niyo, Usmeña Highway po ito eh. Kita niyo, napakagandang project niya, no? Yung pabahay. Tignan mo ano nangyari niya sa bahay na yun. Ah, yun. Hindi, doon sa mga, ay, good morning pala. Ay, nakakita na naman kayo ng pogi. Ngayon lang ako yung sinasabi ko kanina ay malaki. Hindi naman na si Secretary Mark Villar o si Secretary Tugadi lang nagsabi nito eh. Mismong si RSA, yung concessionaire dito. Si RSA po, si Ramon S. Ang, siya po ang right of way. Sabi po ni RSA, thank you kay President Duterte at thank you din kay Mark Villar, pati kay Secretary Tugade, sapagkat mga brusko tong mga ito. Hindi naman binrusko lang na inagawan lang ng lupa yung may lupa, kundi mabilis nilang tinrabaho yung problema sa right of way. Hindi lang itong Skyway, John. Halimbawa, yung Mactan International Airport na ang tagal-tagal na problema niyan. Kay Pangulong Noynoy Aquino din nag-umpisa yun eh. Magandang project ni Pangulong Noynoy Aquino yun eh. Pero hindi matapos-tapos dahil sa problema na. Kaya napakalaking problema niyang right of way na yun eh. Dapat ang tawag dyan, wrong of way eh. Kasi lagi problema eh. Doon tayo sa right of way. So, ganun po ang nangyari. No? So, kaya yung sinasabing, hindi, kay Noynoy yung proyekto, na, sige na, sa inyo na. Kung ganun man ang gusto niyo mangyari. Ang importante, andito na tayo sa kalsada na to at nagagamit natin. Kung gusto mong dumaan na maginhawa, ayaw mo matraffic, magbayad ka. Ayun, kaya ito pong ginamit sa pagtatayo ng Skyway 3, hindi po pera ng gobyerno. Ito po'y pera ng private concessionaire. Ang pangalan po ng concessionaire, San Miguel Corporation.